Spring comes, lahat excited na naman sa bagong garden for this year. So yung mga seedlings nakalabas na at buhay na naman ang negosyo ng gardening. Dito sa Amerika talagang pinaghihirapan ang gardening. Binibili yung mga seedlings, pati mga lupa, and everything na kakailanganin nila, mulch, fertilizers, and healthy soil. Tapos bumibili din sila ng mga horse manure o cow manure. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, if it's just a small garden, yung parang sa bahay lang, we just throw the seeds and pabayaan mo lang, it will grow. Pero dito kakaiba, kaya parang naging hobby nila yung magtanim at parang katuwaan nila. It's their happiness kapag nag-fruit ito ng maganda. Kapag may magandang resulta yung garden nila, talagang ipagmamalaki nila ito and they are willing to share yung kanilang crops. Minsan sa work, darating ka doon, may mga boxes sa table, tapos iba-iba yung mga laman nito. Minsan may oranges or cucumber, yung mga fruit ng kanilang labor, isi-share nila ito. Dito kasi sa Amerika, parang naging hobby nila ito. Yung talagang lalabas sila sa umaga, they will water the plants, tapos talagang ninurture nila yan. At isa na ako doon. Dati hindi ako marunong or hindi ako mahilig sa gardening. Pero nung mapunta ako dito sa Amerika, isa na rin ako doon sa excited sa pagdating ng spring. Tanong ako ng tanong, kailan ang last frost para mailabas na yung mga seedlings o makapagtanim kami. Hindi tulad sa atin talaga. Sa atin kasi, ewan ko lang, pero sa amin, maghukay ka lang ng lupa, ilagay mo yung seedlings, tapos iwo-water mo na lang. Hindi maraming trabaho ba? Maliban na lang, syempre, lilinisin mo, magdadamo. Dito kasi talagang mabusisi. Kasi yung kanilang lupa hindi as healthy as our soil in the Philippines. Dito talagang kailangan i-culture mo yung soil. Hinahalo-halo, lalagyan ng mga pataba, lalagyan ng fertilizer. Kahit small garden lang or else wala ka talagang makikitang produce sa iyong small garden. Ito yung aking favorite flower, yung impatiens. Hindi ako bumibili nung malalaki, yung talagang nasapat na kasi sobra siyang mahal. So I start from this seedlings, itong maliliit na ito, yung maliit, it has like four flowers in one small anong tawag dito, yan. So tapos ihihiwa-hiwalay ko yan siya into 4 flowering pots. Tapos imimix ko siya yung different colors. Tapos in a month, manos na siya. Malago na siya. Yung isang pot kasi na talagang ready na, like this one sa taas, yung mga ganyan, mas mahal siya. Like dito it's worth $25. Samantala itong binibili ko na maliliit, it only cost $2.15. So, yun lang. Tapos ko na lang siya, ililipat at palalaguin, aalagaan. So, I don't have to spend much money pagdating sa mga flowers ko because binibili ko yung mga maliliit lang. Tapos, they will just grow. Swerte naman ako sa flowers ko kasi every year talagang magaganda yung aking mga flowers. Pagdating naman sa veggies namin, last year, maganda rin yung result, especially yung eggplant. Ang dami kong eggplant. Like, I can't consume it all. So, ang ginawa ko, i-blanch ko siya, nilagay ko sa Ziploc, and then inilagay ko siya sa freezer. So, hopefully, ma-consume ko siya before na magkaroon na naman ako ng panibagong mga produce para mapalitan yung from last year. Tapos this year, medyo we plan out to grow more vegetables like beans, ampalaya, kasi I like the leaves ng ampalaya. Gusto ko siya sa munggo. So sabi ko sa
husband ko is if he can grow ampalaya, then i-freeze ko yung kanyang leaves. And syempre, pare na rin yung vegetables na bunga niya. Then we also have kamote, not kamoteng kahoy, but kamote, the sweet potato. Binibiak ko lang yung sweet potato sa dalawa and then ibinabaon ko siya. So, hindi yung dahon ang tinatanim ko, kundi yung sweet potato mismo. Kasi mayroon naman siyang mga ugat sa gilid. Ayun yung pinipili ko na ilagay sa soil. Nilalagay ko siya sa dalawang malaking flower pot. Yun lang. Tapos, by the time na siguro mga October or November, kung kailan malamig na, napupuno talaga siya ng mga sweet potato. Sobrang dami. Pero nare-restrict yung growth niya, kaya yung mga sweet potato, yung iba na malalaki, mga flat yung side nila kasi it grows to the shape ng pot. Pero it's worth it naman talaga kasi if ini-freeze ko rin yung kanyang dahon, nag-freeze din ako, good for a year until the next na naman. So, isa yun sa mga produce namin. And what else? So, meron din kaming kalabasa. We have squash, beans, okra, eggplant, and there's more. Kasi yung husband ko, he really likes something this year. Kasi medyo pamahal yung mga bilihin. So, since ako, I like vegetables, hindi ako kumakain, I don't eat meat. And for chicken, talagang very, very little lang. Enjoy gardening!